tinakda ng Diyos. No? This is the day that the Lord has made. And we rejoice in His presence. At tunay napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok dito sa sanlibutan, mga atake ng kaaway, mga hindrances, we are still now praising God in the midst of the storm. We are still dancing in the church. Amen. Tunay nga, yun ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Buhay Kristiyano ay buhay pagsamba, buhay papuri sa Diyos, buhay pasasalamat sa Diyos. That in everything, whatever happens sa buhay natin, whatever the situation may be, no, tayo ay patuloy na kikilala sa Diyos, sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Handa na po ba tayo, mga kapatid, na marinig ang salita ng Diyos sa umagang ito? Hallelujah. And this is the continuation of our topic last week. No? It's all about pray, fast, and sacrifice. Amen. Devotion pa lang, na-bless tayo, mga kapatid. It was emphasized about intercession, or sabihin, intercede for our brethren, intercede for our nation. No, yun ang nais ng Panginoon. Our highest calling is to be Christ-like. Amen? And our calling is to intercede, mga kapatid. Katulad ng ginagawa ng Panginoong Jesus hanggang sa panahon ngayon. At na-emphasize, mga kapatid, last week, yung about praying, sacrificing, yung fasting, no? Life of commitment to God, no? At tunay nga, devotion to the Lord. Yung sinabi kanina, keep on. Amen? Be steadfast. Yun ibig sabihin yung devote yourselves unto God. In everything, give thanks. Amen? Kasi ikaw kung meron ka talagang relationship sa Lord, magpapasalamat ka sa kahit anong sitwasyon. That is the evidence na ang banal na Espiritu ay naghahari sa buhay mo. Yung nagagawa mong magpasalamat sa gitna ng problemang matindi sa buhay mo, sa gitna ng krisis sa pamilya, sa gitna ng sakit at karamdaman, nagagawa mo pa rin sumamba at magpuri sa Diyos. Because ang tunay na pagsamba is in spirit and in truth. Hindi nakabase sa sitwasyon na kung anong meron ka. Hindi nakabase sa pakiramdam mo. Amen. Na hindi nakabase na maganda yung mood ko ngayon, parang gusto kong magpasalamat. Maganda yung mood ko ngayon, parang gusto kong umattend sa church. Hindi ganoon. Ang buhay ng Kristiyano, buhay pasasalamat, pagsamba, araw-araw. It's a lifestyle. No? Hindi yung nararamdaman ko parang marami na akong naipong kasalanan na. Maghingi kaya akong tawad sa Diyos. Hindi ganon. Repentance, hindi yun one time, big time. Repentance is a lifestyle. Amen. That every day, we ask for guidance. No, we seek the kingdom of God. We prioritize the kingdom of God. God first, mga kapatid. No, siya lang ang ating pinakauna sa buhay natin. No, at tunay nga mararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Kaya church, have you decided to follow Jesus? No, na yung life mo talaga is, yung commitment mo talaga ay sa Panginoon. Amen. So, kapag gano'n ang ginawa natin, we are victorious, mga kapatid. Unang natalo natin sa prayer and fasting, yung sarili mismo natin. Maraming tao, Kristiyano, nakakalimutan nila na yung mismo kalaban nila ay yung sarili nila. Amen. Yung feelings. Yung feelings mo actually. Ikaw mismo, sarili mo, kalaban mo. Amen. Paano masabi ka naman? Because yan ay flesh. Amen. And we walk by the Spirit, not by the flesh. Mga kapatid, kaya napakalaga ng praying, fasting, and sacrificing for God. Amen. So, at nais ng Diyos lumakas yung ating espiritu. Amen. Sino gusto lumago sa pananampalataya? Yes. Natalakay natin, no? Paano tayo lalakas sa espiritu? Not just by praying, kasama lagi yung fasting, at kasama lagi yung sacrifice. Amen. Ibigay mo sa Panginoon at tunay na lalakas ang iyong espiritu. Amen. Surrender unto God. Amen. Kaya mahalaga yung active life of prayer. Active life of relationship with God. Amen. Everyday walk with God. So, natapos natin yung sinabing yung desire, no? Basahin ulit natin yung desire, yung decision, di ba? Yung I must, amen, at nandun na sa delight, no? Na hindi na nakabase sa feelings, kung hindi nakabase sa kung sino ang Diyos. Amen. The Lord, I love to be in your presence.
Si Abraham ganun eh. Nabanggit kanina sa Abraham. No? Sabi ni Abraham, kahit saan, no? Lot, pumili ka na. Kahit saan mo gusto dyan, no? Hindi sa Abraham yung gusto niya. Ito sa akin, Lot, ako yung uncle mo, dapat ako yung unang pumili. Hindi. Sabi niya kay Lot, ikaw ang pumili mauna. No? Kasi para kay Abraham, basta kasama ko ang Diyos, kahit saan ako mapunta, tagumpay ako. Amen. Kahit saan ako ilagay ng Panginoon, basta kasama ko siya, tagumpay ako. Yun si Abraham because he loved to be in the presence of God. At tunay na tinawag nga si Abraham, friend of God. We are friends of God. At nais ng Panginoon, we must intercede for one another. Evangelize. Lahat tayo, mga kapatid, tayo ay mga evangelist. Sinasabi, share the gospel. Ano ba evangelist? Ebanghelyo, yung root word. Dala-dala natin ang mabuting balita. Yan ang ibig sabihin ng evangelist. No? Pag evangelist, pastor lang ba yun? Teacher lang ba yun? No. Every Christian must be an evangelist. So we can fulfill our mission, the Great Commission, that go ye, make disciples of all nations. How can we make disciples if we don't know the gospel? Amen. Kaya mahalaga yung devotion natin sa Panginoon. We must evangelize and we enjoy evangelizing. Sino dito yung talagang nagagalak siya kapag nakapag-share siya? Amen. Kapag nakapagbahagi siya, kapatid, pag-pray kita, no, tapos binahaginan mo ng salita ng Diyos. Amen. Di ba nakaka-uplift talaga ng spirit yon? No, kasi alam mong nalulugod ang Panginoon kasi yun ang kalooban niya. No? Kapag tayo nag-evangelize, kapag tayo nag-share, mapa-social media man yan, no? Kung saan man yan, no? Marami ng paraan para mag-share, kapatid eh. No excuses. Huwag tayong mabuhay sa excuses. Kasi pag nabuhay tayo sa mga excuses, hindi tayo lalago. Amen. We must evangelize. And one more thing that God will do to us kapag tayo ay sumunod sa Kanya, no? It becomes automatic na yung ating prayer life, no, ay laging naroon. At yung pagtatagumpay ay sunod-sunod. Automatic na yan eh. Diba? Naalala natin ng Panginoong Jesus, binigyan niya tayo ng example. Amen? So, prayer, fasting, and sacrificing becomes natural gaya ng paghinga mo. Amen? Na hindi ka mabubuhay kapag hindi yan ang ginagawa mo. Amen? Hindi tayo mabubuhay kung walang panalangin. Hindi tayo mabubuhay kung walang pag-ayuno at walang sakripisyo para sa Panginoon. Amen. And we really know who we are. We are belong to Kingdom of God. We are children of God. And God wants this to know, no? Tayong lahat kung ano yung very character of our Lord Jesus Christ. Doon tayo binabalik. Paano po mangyayari yun? Pray, you fast, and you sacrifice, you follow the Word of God, at unti-unti magiging kamukha mo ang Panginoong Jesus. Amen. Basahin natin sa Acts chapter 10. No? Doon na tayo, yung kadugtong nito, no? Ng Acts chapter 10, about kay Cornelius. Sino nakakilala kay Cornelius? Amen. Naalala natin si Cornelius, no? May ginawang talagang himala sa buhay ni Cornelius. Naniniwala ba kayo sa miracles? By the way. Amen. Amen. Sino dito naniniwala ang Diyos ay naghihimala pa rin hanggang ngayon? He is the same. Yesterday, today, and forever. No? Kaya sabi, kapag prayer, fasting, and sacrificing, or giving ang ginawa natin, hindi lang natin magagapos ang diablo. Hindi lang natin matatalo yung pita ng laman natin, yung sarili natin, kung hindi makakaranas pa tayo ng himala mula sa Diyos. At tayo ay lalago sa spiritual na buhay natin. Ganun ang nangyari kay Cornelius. Acts chapter 10 verse 30. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas. Bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa lukha. Amen. Narinig ba ng Diyos ang panalangin ng isang taong sincero? Amen. Yes. Yung sincero talaga, no? Narinig yan ng Diyos. Hindi yung
binabasa or sa muso lang, no? Kaya mahalaga yung dalisay na puso from the abundance of our hearts, no? Na talagang ibinibigay natin sa Diyos yung sincere prayer natin. So, si Cornelius, actually, nung panahon na yan, hindi pa siya Christian yan. So, ibig sabihin pala, Pastor, kahit hindi Christian, pwedeng marinig ng Lord yung panalangin? Yes! Kahit hindi pa Christian. Basta't sincero siya, no? Na talagang nananalangin sa Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan, no? Sa Diyos, nananalangin siya. At si Cornelius, isa siyang mabuting tao. Pero ang tanong ko, sapat ba ang pagiging mabuting tao para tayo maligtas? Kung sapat ang pagiging mabuting tao, hindi na sana naipako sa krus ang Panginoon. Yes. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Si Cornelius, mabuting tao siya. Pero hindi pa siya ligtas ng mga panahong yan. Pero narinig ng Lord ang kanyang panalangin. No? And si Cornelius, walang relasyon sa Diyos ng mga panahong yan. No? Hindi pa niya natanggap talaga yung mabuting balita mula sa Panginoon. Hindi niya pa natanggap ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Ano mangyayari sa taong hindi pa nakatanggap sa Panginoong Hesus? Ano mangyayari? Dalawa lang naman ang destinasyon ng tao, mga kapatid. Sa kaharian ng Diyos sa langit o sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. No? Cornelius doesn't have relationship with God at this time. No? Patungo siya actually doon sa kapahamakan kasi walang relasyon sa Panginoon . Oo, mabuting tao siya. Pero hindi siya ligtas. Pero anong ginagawa niya? Nananalangin siya. Yan. Amen. Nananalangin siya. At ano pa? Nag-aayuno pa siya. At ano pa? Nag-sacrifice, nagigiving, nagbibigay sa dukha, sa nangangailangan. Amen. At narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. At nag-respond sa kanyang Panginoon. Amen. Kaya, napakalaga ng praying, fasting, and sacrificing. Bakit mahalaga yun? Bakit kaya? It will get the attention of God. Amen. Gusto natin makuha yung attention ng Diyos? Pray, fast, and sacrifice. Bakit may prayer vigil mamaya? Yan. To get God's attention. To ask for guidance. To ask for wisdom. To ask for protection. Amen? Kaya sabi, because si Cornelius, he have a sincere prayer. Sincero, no? Yung puso niya, no? At sa panalangin. At he experienced 3 bagay sa buhay niya. No? And naniniwala ako, God also wants us to experience kung anong na-experience ni Cornelius. Amen. Handa na ba tayo, mga kapatid, ma-experience yun? Ano yung unang na-experience ni Cornelius? Nung nag-pray, fast, and sacrifice siya. No? Number 1, God gave him divine connection. Amen. Sabihin natin, divine connection. Amen. Kasi ang prayer, no? Yun ang paraan natin upang makakonekta sa Diyos. Prayer, fasting, and sacrificing. No? Kaya, anong sabi doon? God sent an angel. Ayun, no? Sabi doon, at nakalipas bandang 3:00 ng hapon, habang nananalangin si Cornelius sa kanyang bahay, biglang tumayo sa harap ko, sabi niya, ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. No? It talks about an angel. Amen. Ano ibig sabihin ng angel? A messenger from God. God sent. Yun ibig sabihin ng angel. Amen. Kaya sinabi ng anghel, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa mga dukha. Amen. God sent an angel at sinabi sa kanya, merong isang nananalangin para sa iyo. Sino yung nananalangin para sa kanya? Si Pedro.
Amen? Basahin muna natin ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sabi doon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Praise the Lord. Nung nananalangin si Cornelius, meron din isang taong nananalangin. Sino yun? Si Peter. Amen? Nananalangin din si Peter, no? Na Lord, ikaw po ang kumilos sa buhay ko kung kanino mo ako nais gamitin. Amen? May ganyan ba tayo panalangin? Yung handa tayo, that we are willing to be used by God. Amen? Na maging living sacrifice tayo, maging living testimony tayo. No? Si Peter, nananalangin siya. At pinapunta siya ng Lord sa bahay ni Cornelius. Amen? At yun ay isang answered prayer, mga kapatid. God gave him divine connection. Amen? Naniniwala ba tayo, mga kapatid, sa divine connection? Amen? Divine connection. Yes. Ang buhay natin, no? Sabi ng Panginoon, I'm just one call away. Through prayer, naririnig ko kayo. Amen. Amen? Kaya sabi, divine connection, mga kapatid. Kung nais natin divine connection sa ating buhay, nais natin divine connection dito sa church, sa ministry na pinagkatiwala ng Lord, you pray. Have an active prayer life. Amen? Maging aktibo tayo sa panalangin. And narinig tayo ng Panginoon. Kaya meron nga tayong mga answered prayers. Amen? Sino dito nakatanggap ng mga answered prayers? Hallelujah. Amen. No? Sagot ng Panginoon, no? Hindi lang naman yes yan eh. No? Minsan no. It's a redirection. Answered prayer. Dahil merong divine connection. Hindi ka makakatanggap ng sagot mula sa Diyos kung walang divine connection, mga kapatid. Kung hindi sincero ang ating panalangin. Kaya this is an amazing way, no? Yung prayer, yung fasting, yung sacrificing. You set your heart to God and we will experience divine connection. Huwag tayong manangan sa talino natin, sa sarili nating mga natutunan dito sa sanlibutan, no? Kung hindi sa salita ng Diyos, yun ang ating panghawakan. Kaya mahalaga yung intercession. No? Yung nag-i-intercede tayo. We pray for one another. Doon kumikilos ang Diyos. No? When we pray for one another. That is a life of a Christian. For you to pray and fast, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang tao. Sabihin natin, tamang tao. Yan, tamang tao. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tamang tao. Siya ang magpapadala. No? Kung sino ang dapat mong makasama. No? Pwede yan sa pag-aasawa. Amen? You need divine connection. Let God be God of your decisions, of your emotions. Amen? Pwede yan sa ministry. Pag ating idinalangin, Lord, magpadala ka pa po ng mga volunteer na makakasama namin to intercede para sa imus. No? Para dito sa community natin. Kasi tayo, community church tayo. Amen? So, ang Lord kikilos. No? Hindi natin alam, baka sabay natin silang nananalangin. At tayo ipapangita ng Panginoon na tayo magsasama-sama for one mission. Amen. Yun ang divine connection. Mga kapatid. No? Kaya ang Diyos ay kikilos kapag tuloy-tuloy tayong nananalangin. No? Kaya naalala ko last week, hindi naman talaga kami papunta sa munisipyo eh. Pero bakit kami napunta sa munisipyo? It is God's direction. Amen? Because tuloy-tuloy ang panalangin. God wants to use us mightily. Amen? To expand our ministry. Diba? To join the mission. No? Diba sabi, be witnesses from Jerusalem. Dito sa vicinity natin. To Judea, to Samaria, up to the uttermost part of the earth. Yes. That is our mission. To witness. Kasi pinagkaloob na sa atin ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng prayer, fasting, and sacrificing. Amen. Number 2, divine direction. Ayan.
Nabanggit ko, di ba? Direction. Divine direction. Napakahalaga niyan. Si Cornelius, alam niya, no, na kailangan niyang marinig ang mabuting balita mula sa Diyos. Gustong-gusto niya talaga. Meron siyang desire na makakilala sa Diyos. Kaya, you see, no, dito sa Acts chapter 10, God gave Cornelius direction, no, sa bahay ni Peter. Amen? Hindi yon aksidente. Katulad na to, mga kapatid, hindi aksidente tayo nagkakilala at nagkaroon ng DOCGM. No? Na mag-11 years na tayo, di ba? So, it's not by accident. It's God's will. No? Kumilos ang Diyos para tayo magsama-sama for one mission. Amen? Is to spread the gospel. Amen? Kaya naman, si Peter or si Cornelius, binigyan siya ng divine direction. Napapunta siya sa bahay ni Pedro. No? Kaya sabi, nagkita yung dalawa. Kaya mahalaga yung discerning spirit, mga kapatid. Paano tayo magkakaroon ng discerning spirit? Sa prayer, sa fasting, and sa sacrificing. Para hindi ka maligaw ng landas. Para yung mga desisyon mo ay maayos. At hindi makapasok ang diablo para wasakin ang buhay mo. Amen? We need divine connection. We need divine direction. At yun ay mula sa Panginoon. Alam ba natin na maraming sinasabing divine connection is lost, no? Kawalan dahil yung ating pakikitungo or yung ating behavior, no? So dapat meron tayong discerning spirit. Not only God will send the right people na tutulong sa atin, but God will give us wisdom sa prayer. Supernatural wisdom. Amen? Kahit sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa lahat, pagpapamilya, amen, God will give us wisdom when we have an active prayer life. Direction. Ganito, may instruction ng Panginoon. Amen? Yun ang ibibigay sa atin sa prayer, sa fasting at sa sacrificing. At ang Lord ang magbibigay ng mga opportunities sa atin. Amen. Ang Lord ang magbibigay yung talaga, pag ang Lord ang nagbigay ng oportunidad sa atin, yun ay talagang magtatagal. Amen. Kaya sabi, at yung nais ng Panginoon, tayo ay mag-witness. And He wants us to have Jesus, no, na makita sa buhay natin. At tayo ay tunay na maging patotoo sa ating kapaligiran. Amen. You're not going to lose because God will guide us through the Holy Spirit. Hindi ka matatalo. Kaya nga, a prayerful church is a powerful church. Individually, a prayerful man is a powerful man. In history, lahat ng mga mabubuting naging leader is a prayerful leader. Is a faithful leader. Amen? Kaya kailangan ng divine connection, divine direction, no? Ang requirements ng divine direction, mga kapatid, ay prayer, fasting, and sacrificing. Amen. God will lead us. No? Patuloy na ang Diyos ang mamumugna sa buhay natin. Dito sa ministry ito. Naniniwala ba tayo ang Diyos ang magdidirekta sa atin? Kung ano mga dapat gawin. Kung ano yung mga dapat nating unahin. Yung priority natin. Amen. He will continue to lead us. No? This year, on the coming year, no? The new year, God will lead us if we will continue to pray, to fast, and to sacrifice for Jesus. Amen. Kaya sabi, keep on praying, keep on fasting, keep on giving or sacrificing, at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Do we want Jesus more and more? Amen. Amen. If we want to experience the Lord more and more sa buhay natin, let us continuously pray, sacrifice, and fast, no, for God's kingdom. Kaya sabi, next na na-experience ni Cornelius, visitation. Amen? Dito rin yan sa Acts chapter 10.
mababasa natin, no? So, ang sabi doon, si Cornelius, may bumisita sa kanya. Sino yung bumisita sa kanya? Hindi lang yung anghel. No? So, actually, siya yung pumunta sa bahay ni Peter. Ang bumisita sa kanya ay yung anghel. No? So, God sent His angel to Cornelius, and Cornelius experienced visitation. At nabaptize siya ng banal na Espiritu. Ginamit si Pedro. And not only they experience yung visitation, no? Nagkaroon ng magnifying of God. They speak in tongues, they give praise to God, no? At naging witness sila doon sa kapaligiran. Amen. So yun ang nais ng Lord sa atin, mga kapatid, no? Na tayo ay patuloy na makita sa atin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at pagsasacrifice. Ano na ba yung mga sakripisyo natin para sa Diyos, no? This 2023, no? Kung i-examine natin yung ating sarili, no? Yung mga sacrifice natin. Pastor, ma-attend naman ako, ah. Oh, you call that sacrifice? Now you call that sacrifice? Nag-offering naman ako, Pastor. You call that sacrifice? Compare your sacrifice to Jesus. Walang-wala, mga kapatid. Walang-wala tayo sa kalingkingan ng sakripisyo ng Panginoong Jesus at ng mga apostol ng early church. No? Prayer vigil, ngayon na lang ulit mauulit yung sacrifice na ganito. No? Nakikita niyo ba kung nasaan tayo? Spiritually. Diba? Kaya nais sa Panginoon iangat tayo. Amen? Turuan tayo na hindi yung pag-attend sa church yung sacrifice. Hindi yun. Ang pag-attend sa church, normal yun, hindi yung sacrifice. Diba? Sa buhay Kristiyano, kasi nga Christian ka eh. Yung nag-pray ka, sacrifice na ba agad yun? Hindi. Paano yung living sacrifice? Yung mga pinapaalis sa'yo ng Lord na parang hindi mo kayang alisin. Kaya mo ba para sa Diyos? Yan. That's sacrifice. Now we are talking about sacrifice. Amen. Yung mga sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin na effort, na magkaroon tayo ng effort, nagawa na ba natin? This 2023. Anong pinagkaiba ng 2022 sa 2023 mo? Examine yourself. Lumakas ka ba spiritually? O naging humina ka spiritually? Bakit humihina? According to Proverbs, dahil walang pagsasakripisyo. Yes. Amen. Walang pagsasakripisyo para sa Diyos, kaya mahina ka spiritually. Hindi active sa prayer, hindi active sa fasting. Amen. Again, ang fasting, mga kapatid, hindi lang yan sa pagkain. Amen. Ang fasting, pwede rin yan sa mga routine na hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Ay, kasi sinusubaybayan ko, Pastor, yung ano na to, yung series na to. No? Hindi naman masama, no, kung okay naman yung story, pero hindi dapat mawala yung sacrifice for God. Yung time, yung devotion mo for God. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Nakita natin kanina sa Sodom and Gomorrah, nagkaroon ng bargain. Nakita niyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Sige, kahit 10. No? Tanggap yun ng Panginoon, hindi ko gugunawin. Pero hindi umabot sa 10. Si Lot, yung mga anak niya, I think that's 2, no? And yung asawa niya. Yung asawa niya naligtas ba? Bakit? Ayan. Sabi ng anghel na pinadala ng Diyos, uy, huwag kayong lilingon pag labas niyo dito sa syudad na to. Ayan. Amen? Yun din ang pinapasabi sa atin ng Diyos. Pinalaya na tayo sa nakaraan natin. Halimbawa, may bisyo ka nung araw. Ayan.
Pinalaya ka na dyan, di ba? O di kaya yung pananalita mo is hindi maganda, ugali mo ay hindi maganda. Pinalaya ka na doon. Tama? Tanong, lumilingon ka pa ba? No? Nagagawa mo pa rin ba ngayon? Ibig sabihin, kung nagagawa mo pa rin ngayon, lumingon-lingon ka. Ayan. Kapag nabuhay ka sa nakaraan, no, ikaw ay magiging asin. Pillar of salt, na tinatawag. No? Ibig sabihin, may stuck ka doon. No? Kaya napakalaga nung pray, fast, and sacrifice. Dahil ito is pasugod to eh. Forward to eh. Amen. Hindi to paatras. No? Kasi marami nga tumanda pero paatras. Tama ba? Maraming tumanda pero paatras. Bakit o kaya? Hindi yan sa edad eh. Pinabayaan natin ang spiritual life. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit kami naghihirap ngayon? Ayan. Bakit ganito? Di ba yun ang mga tanong? Bakit ganito yung sakit sa pamilya ko? Ayan. Kaya mo natanong yan, alam mo kung bakit? Dahil hindi mo siya ganun kakilala. Ayan. Pero pag nakilala mo na ang Panginoon, ay kaya pala ganun nangyari sa amin. Amen. Dahil atake pala yun ng kaaway, na akala namin is normal lang. No? Normal lang yung gantong pamumuhay sa mundo. Kasi ginagawa naman ng marami eh. No? So, ang isang preso, para manatili siyang preso, ay dadayain siya ng dyablo na hindi siya nasa kulungan. Ayan. Kapag ang isang tao, ang paniwala niya, wala siya sa kulungan ng relihiyon niya, ang paniwala niya, tama siya, preso siya. Isa siyang prisoner. Amen? Kasi yung paniwala mo eh. But if you will hear His voice today, do not harden your heart. And He will set the captives free. Amen. The truth will set you free. Na malalaman mo sa sarili mo, oo nga, no? Nakakulong ako sa ganong sitwasyon. Nakakulong ako sa ganong relasyon sa sanlibutan. Nakakulong ako sa ganong bisyo na akala ko hindi kulungan yon, kulungan yun. Diba? Iba't ibang klase ng kulungan sa mundo, mga kapatid. At gusto ng Diyos palayain yung mga nakakulong na yon. Sino magpapalaya? Eh di yung mga malaya. Amen? Kaya nga mayroong church, local churches. Tayo maging asin at ilaw para makita ng mga sanlibutan, no? Kung ano talaga yung katotohanan na dapat natin isabuhay. Katulad ni Cornelius, siya'y nakalaya doon sa kulungan na akala niya, mabuti naman siyang tao. Nagbibigay naman siya sa mga dukha. No? Pero, narinig ng Lord ang panalangin niya at tinanggap niya ang gospel through Apostle Peter. Amen. Kaya napakalaga, divine connection, divine direction, at ang susunod nun ay miracle. Amen. Breakthrough. Miracle. Sino nakaranas ng miracle dito? Amen. No? Hindi lang yung healing, hindi lang yun. Ang isa sa pinaka-miracle ng Panginoon ay binago yung buhay ng isang tao. Amen. Ang makapagbago lang sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. Kaya kung basahin natin dun sa King James, no? Acts chapter 10, sa verse 10:32, send therefore to Joppa and call hither Simon, na ang surname niya ay Pedro. He is lodged in the house of Simon, a tanner by the seaside. No? So, binisita siya ng anghel at specific yung instruction ng anghel. Doon ka, pumunta. At siya ay magsasalita sa iyo. Amen. So, verse 33. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Pumunta na siya. Now, therefore, we are all here, present before God, to hear all things that are commanded thee of God.
34. At si Peter, binukas niya yung kanyang bibig at sinabi niya ang katotohanan. Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Amen. Yung mga may takot sa Diyos at yung talagang sinusunod yung katwiran ng Diyos ay tunay na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. Amen. At anong nangyari? That word I say, ye now, which was published throughout Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. 39. And we are witnesses of all these things, which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. Hung on a tree, him God raised up the third day and showed him openly. Amen. So nakita natin dito, pinipreach na yung gospel. Paano shinare ni Peter yung gospel, mga kapatid? Yung ginawa ng Panginoong Jesus na sacrifice. Amen. So ganoong paraan, ibinigay yung gospel kay Cornelius. Kasi alam ni Cornelius actually yung history, no? Pero hindi niya pa ganoong naunawaan. Kaya ipinaunawa sa kanya ni Apostle Peter. At nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Next. Not to all the people, but unto witnesses chosen before God. Nagpakita ang Panginoon. And he rose from the dead, sabi doon. Kaya sabi, and he commanded us to preach unto the people and to testify that is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believe in him shall receive remission of sins. Amen. Ibig sabihin, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesus na siyang ibinuhay na mag-uli ng Panginoon pagkatapos ng ikatlong araw, ay magkaroon ng kapatawaran. Amen. At nagkaroon nga ng kapatawaran, remissions of sin sa buhay ni Cornelius. Amen. Pag tinanggap mo yung finished work, yung finished sacrifice ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, makakatanggap ka ng kapatawaran. Yung sinasabing remission of sins. Sa 44, ang sabi, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word. Yes. Amen. Habang nagpipreach si Apostle Peter, ang banal na Espiritu ay pinuspos yung mga taong nakarinig ng salita. Amen. Do we know, habang tayo nag-witness for Jesus, ay kumikilos ang banal na Espiritu? Yes. Right now, the Holy Spirit is working in our midst. No? As we share the gospel, no? As we share the truth about Jesus, the Holy Spirit will work sa buhay natin. Magkakaroon ng renewing of the mind, no? Magkakaroon ng talagang pagsisisi. No? Kapag ang isang tao nagsisi, ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon dahil na-share mo yung gospel, ibig sabihin, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Amen. Next, ano nangyari doon? And they of the circumcision which believed, ibig sabihin yung mga Hudyo, they were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Yung mga Hudyo nagulat, no? Kasi pati dun sa mga hintin o yung hindi Israelita ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Dahil sa gospel. Amen. Next, 46. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water that this should be not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Yes. So, sino ang makapagpabawal o makapagpigil na ideklara niya sa pamamagitan ng bautismo
ang pananampalataya niya sa Panginoong Jesus, walang makakapigil. Amen? So makikita natin dito mga kapatid ang pagbabaptay sa tubig, hindi yun yung makakapagligtas. Tama? Naligtas muna siya bago binaptize. Ayan. Kasi iniisip ng ibang paniniwala, para maligtas ako, magpapabaptize ako. Aha, nagkakamali ka dyan kapatid. Ligtas ka na, naunawaan mo yung gospel, nakatanggap ka ng kapatawaran, kaya ka nagpabaptize. Baptism means, di ba, you are crucified with Christ. No, dinedeclare mo, public declaration of your faith to the Lord Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng baptism. Hindi ka nagpabaptize para sure ako, ligtas ako. Hindi. Hindi lahat ng nagpabaptize ay ligtas. Yes. Mind you. Yes. Amen? Yes. Alam ba natin yan mga kapatid? Hindi porket nagpabaptize, ligtas na. Ayan. No? Kasi kung wala na ang Panginoong Jesus sa buhay natin, wala ang kaligtasan. Amen. He is the way. He is the only way. No? Kaya sabi, idineklara ni Cornelius at ng mga taong nakatanggap ng gospel ang pagkaligtas nila. No? Pagtanggap nila sa Panginoong Jesus. 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord, in the name of Jesus. Then prayed they him to tarry certain days. Pinalangin sila sa mga susunod na araw na mga darating na pagsubok. No? Kasi hindi porket naligtas ka na, wala na, okay na. Hindi, pinalangin nga eh. Di ba? Pagka after ng baptize, ipapanalangin. Yung nabaptize, na siya ay patnubayan ng Panginoon sa kanyang buhay Kristiyano, sa paglakad niya, at sa anumang mga pagsubok na kanyang harapin, siya ay magtagumpay in Jesus' name. Amen? Yun po ang panalangin. Kaya merong divine connection, may divine direction from God. Next, sabi sa hanggang doon lang sa 48. Yung he commanded them to be baptized. Because actually, ang pagbabaptize, it is a command. Amen? Sa Great Commission, teaching them all that I taught you, sabi ng Panginoon, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And lo, I am with you always until the end of age. Amen? Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya, ang prayer natin mga kapatid, may God give us divine direction. Amen? Magkaroon talaga tayo ng burden, mga kapatid, na to intercede. No? Tulad kanina, inimpisahan ni Brother Roger, interceding for our city, for our mayor, for our leaders, for yung community natin, mga kapatid. No? Yun ang ating mission. Amen? Kaya sabi, ang mission natin, kapatid, no? Ang thinking kasi ng ibang mga leader, ang mission nila is magparami, denomination. Yan ba ang mission? Nabasa niyo ba yun sa Bible na ang mission nila is magparami? Hindi. Si Apostle Paul nga, saan pumupunta eh. Yes. Hindi siya pinag-i-stay na matagal sa isang lugar kasi may kailanganin pa sa iba eh. Yes. Yan ang mission natin, mga kapatid. Not denomination, no? But to share the gospel throughout, no? Doon sa ating community, sa ating kapaligiran. Kaya sabi, may God give us divine connection and direction. Kapag ganoon ang sinunod natin, mga kapatid, yung direction ng Panginoon, kapag ang sinunod natin ay kalooban ng Panginoon, you will experience miracle after miracles. Are we ready for God's miracle? Amen? Yes. No? We'll experience, makikita mo yung dating addict, nagbago buhay. Makakakita ka ng ganun. Yung inaalipin ng demonyo, makakalaya. Makakakita ka ng ganun. Kapag ikaw ay mightily nagpagamit sa Panginoon. Amen. Amen. Yung pamilyang winawasak ng diablo, makakakita ka, mabubuo. Aayusin ng Lord. Yung relasyon na wasak, bubuuin ng Panginoon. That is miracle, mga kapatid. No? Kaya sa atin, mga kapatid, tuloy-tuloy ang panalangin. Tuloy-tuloy na ituro natin ang katuwiran ng Diyos, lalo na sa ating mga kabataan. No?
Habang bata pa lang, marinig na nila ang gospel, matuto sila sa katwiran ng Diyos, matuto silang magdasal, matuto silang manalangin. Amen. Kung hindi natin tuturuang manalangin ang ating mga kabataan, lalong lalala at lalala ang sitwasyon ng ating bansa. Amen. Magsisimula yan sa ating pamilya. Amen po ba mga kapatid? Handa po ba tayo, no, na ituro ito sa ating mga mahal sa buhay? Amen. Marami kasing mga bata, no, na unang matutong magmura kaysa magdasal eh. Ayan. Kasi narinig eh. Ano ho? Nakita doon sa matanda, no? Natuto siya magmura. Pero pag nakikita ng bata, nagpe-pray, no? Laging in Jesus' name, yun ang gagayahin niya. Amen? Kaya, di ba, alam natin, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, pag-asa ng bayan. No? Ano nangyayari? Ano nangyayari dun sa Laguna na naglasingan na binabo yung swimming pool? Kabataan din yun, di ba? Ayan. Yan ang nagagawa ng kamunduhan. Ayan. Yan ang nagagawa ng alak. Ayan. Yan ang nagagawa ng wala kang relasyon sa Diyos. Amen? Kasi yun yung kilos ng kaaway eh. Diba? Sirain ang henerasyon ng mga kabataan para pag sila ay tumanda, lalong lalala ang bansa. Ayan. Hindi magiging prayerful. No? Puro walang kabuluhan, puro nonsense yung mga lumalabas sa bibig. No? Bakit? Hindi kasi alam ang katwiran ng Diyos. No? Alam niyo yung mga taong laging may kasamang mura yung salita? Kasi hindi nila alam yung katwiran ng Diyos. Hindi nila alam yung salita ng Diyos. Kulang ang bokabularyo. Kulang ang pag-iisip mula sa Diyos. Kaya ang lumalabas bibig ay puro makamundong bagay. No? At hindi sila marunong makipag-communicate ng maayos. No, yun ang isang ebidensya ng isang tao ay makamundo. Hindi siya marunong makipag-communicate ng maayos. Akala niya laging away. Ayan. Akala niya laging argumento kapag kinokorek siya. Ayan. Kasi hindi pa rin yun yung mind. Pero kung matuto siyang manalangin at matuto siya sa salita ng Diyos, he will take it as a compliment. Amen? Yung ganyang divine correction. Amen. Divine direction and divine connection. Kaya are we willing ba mga kapatid na to pray, no, to fast, to sacrifice for God? Amen. At makikita natin, mararanasan natin yung breakthrough, yung miracle ng Panginoon. No? Yan ang ating mission. Kaya nandito tayo sa Golden City, no, nandito tayo sa Imus. We have a mission, mga kapatid. Amen. Amen, na pinapagawa ng Panginoon. At nangyari nga rin yun kay Cornelius. Si Cornelius lang ba yung naligtas? Hindi. Pati yung pamilya niya ay naligtas. Amen. Nung nakarinig ng gospel, sila ay tumanggap sa Diyos at sila rin ay naligtas. Nung pamilya niya na-experience din yung indwelling and the power of the Holy Spirit. Amen. Napakahalaga nun, mga kapatid. Yung nag-indwell sa iyo, yung napuspos ka ng banal na Espiritu. Sobrang halaga nun. Mapuspos ka ng presensya ng Diyos, ng banal na Espiritu. Amen. Mas mahalaga pa yon sa financial breakthrough. Mas mahalaga pa sa financial miracle. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi, yung na-experience ni Cornelius at yung pamilya niya, no, talagang walang kasing halaga. Kaya tunay na na-magnify nila ang Panginoon. Yun yung ating nabasa. Kaya ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Maging willing tayo, maging available tayo. Sino available dito para manalangin? Amen. Yes. Ayan. Nandiyan ang kapuspusan ng banal na Espiritu na ating maranasan. Amen. At kung talaga tayo sincero at available, willing
na mag-participate, no, sa prayer, sa fasting, sa sacrificing, you will experience breakthrough sa buhay mo. Amen. Kaya we need, no, breakthrough sa buhay natin. God wants us to experience some things we never experienced before. Amen. Huwag nating hayaang matapos ang 2023 na parang katulad lang ng 2022 nagdaan. Huwag nating hayaan. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at pagsasakripisyo. Amen. Makikita nyo, sunod-sunod ang gagawin ng Diyos na pagkilos at breakthrough sa buhay natin. Not only in this ministry. Amen. Kapag ang banal na Espiritu ay kumilos, hindi lang yan sa isang lugar. No? Hindi lang yan sa isang pamilya. No? Kahit yung mga idinalangin mo sa malayo, makaka-experience mo. At gagamit ang Diyos ng tao na mensahero niya para ma-receive ang gospel doon. Amen? Yun ang nagagawa ng prayer. Kaya sabi, Cornelius was the first man to witness to the Gentiles. No? And hindi siya ang pinakahuli. Marami pa tayo na mag-witness, mga kapatid. Amen? With God, nothing is impossible. Naniniwala ba kayo doon? Yes. With God, all things are possible. Kaya, mamaya, mga kapatid, no? Let us start on time, no? Nawa ay walang late, kundi lahat ay maaga tayo mamaya. Pag-start ng ating prayer vigil. Amen po, mga kapatid? At ang banal na Espiritu ang gagabay at papatnubay sa atin, sa ating pananalangin mamaya, no? At sa pag-share ng gospel. Let's begin to intercede. Una sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, dito sa ating syudad, sa Imus, no? Let us pray for our businesses, no? Yung mga trabaho, sources of income, maraming prayer items Sobrang dami, mga kapatid. Alam na ba natin yun? Ang dami-dami natin dapat ipanalangin. Amen? Yung mga issues sa ating bansa, ipanalangin natin. No? Halimbawa, yan, sinusulong pa rin talaga nila yung Saudi bill. Lord, wag nawang matuloy. In Jesus' name. No? Kasi alam niyo ba, pag natuloy yan, yung ginagawa nilang kababuyan, karumal-dumal sa harapan ng Diyos, hindi mo sila pwedeng pagbawalan kapag sa ibatas ang Saudi bill. Kahit nandyan pa sila sa kalsada, nakahubad, hindi mo sila pwedeng pagbawalan. Kasi may Saudi bill. Kaya panalangin natin, Lord, huwag may sa batas yung Saudi bill na yan. Amen. Kasi sabihin nila, right, para same-sex marriage. Marriage is from God. Amen. We must pray for that not to happen, mga kapatid. Amen. Kaya, let's pray for our leaders, no? Na mag-assign pa ang Panginoon, di ba? Na mga totoong mga tatayo dyan sa gobyerno, no? Magsasalita sa katwiran ng Panginoon na ang final authority ng ating bansa ay Biblia. Amen. Yun dapat ang ipanalangin natin, mga kapatid. Napakaraming dapat ipanalangin. Kaya mamaya, umpisahan natin sama-sama tayo. Are you with me, church? Yes. We are one, no? Sa body of Christ. In Jesus' name. Kaya sama-sama tayo, ipanalangin yan, no? Yung darating nating anniversary, ipanalangin natin, di ba? Kung ano yung dapat natin gawin. At marami pa po dapat tayong ipanalangin. Amen. Sa ating prayer vigil. I'm excited. Sino excited dito? Yes, I'm excited because I know that God, no, will give us breakthrough, miracles after miracles, no, and with a sincere heart, no, at talagang nagtitiwala tayo sa Diyos through prayer, through fasting. Amen. Naranasan yan ng maraming tao. Alam mo, naranasan natin yan. Amen. Mula pa sa Old Testament, si Daniel, naranasan niya. No? Nilagay siya sa kulungan ng mga leon, hindi siya na ano. Amen? Akala ng hari, patay na siguro si Daniel. Pero hindi. Because God is with him. Yes. Amen? He is a prayerful man. He cannot be defeated. Because if God is with us, who can be against us? Nothing is impossible with God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan lang po, no, ang mensahe ngayong umaga.
At tuloy-tuloy yan. Patuloy natin mamayang gabi, mga kapatid, sa ating prayer vision. Inanyahan ko kayo, mga kapatid, na tumayo. Hallelujah. Tayo ngayon ay mananalangin sa Panginoon. Kaya naman, Ama, maraming salamat, O Diyos. Aming amang banal na nasa langit. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pagkilos sa umagang ito. Salamat, Lord, na ipinaalala mo sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, ang panalangin, ang pag-aayuno, Panginoon, ang tunay, Lord, na pagsasacrifice, Panginoon, para sa iyo. Lord, teach us to do your will, Panginoon. Teach us, Panginoon, in the way we should go. Teach us, Panginoon, kung anong dapat naming isipin, kung anong dapat naming unahin, Panginoon. Lord, we surrender to you our lives, O God. Kaya naman, Ama, ang dalangin namin, Panginoon, sa bawat pamilya na narito, Panginoon, ay patuloy kang kumilos, O Diyos, sa aming mga mahal sa buhay. Itinataas namin sa iyo, Lord God, ang mga mahal namin sa buhay na wala pang relasyon sa iyo, wala pang tunay na pagkakilala sa iyo, Lord. Have your way in their life, Panginoon. Naway tuloy-tuloy na marinig nila ang gospel, makita sa buhay namin, Panginoon, ang kapangyarihang buhat sa iyo, ang pagkilos ng banal na Espiritu, at patuloy, Lord, na maparangalan ka sa pamagitan ng aming mga buhay. Lord, let your will be done in this church, in this ministry. We pray, Lord, let your will be done sa prayer vigil mamaya, Panginoon. Let your will be done to your people, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, ang mga atin mamaya, Panginoon. Bawat isang narito, Lord God. Tinataas namin, Panginoon, bawat sa amin, Lord God. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, mightily, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang maglagay sa aming mga puso kung anong mga dapat ipanalangin. Kung ano, Panginoon, ang dapat namin mapag-usapan, Panginoon, patungkol sa iyong salita. Maraming salamat, Lord God. Your will be done, Panginoon. Use us mightily, Lord God. And we pray, Panginoon, ikaw na nga po, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, sa paghayaw namin, sa pag-spread namin ng gospel, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga speakers mamaya, Panginoon, sa mga mag-share mamaya, ang bawat isa magte-testimony mamaya, Lord God. Give us wisdom, Panginoon. Give us strength, Panginoon, boldness, Panginoon, to share your goodness, to share your love, to share your gospel, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, inangkin namin ang tagumpay, Panginoon. At tunay nga, winawasak namin anumang gawa ng diablo, anumang tangka ng kaaway. In Jesus' name, anumang hindrance, we cast out in the mighty name of Jesus. And we continue to welcome the Holy Spirit in this place. Hallelujah. Let your will be done, Panginoon. Continue, Panginoon, to pray, Panginoon, na ikaw, Lord, ang magbibigay sa amin ng pagkakaisa, Panginoon, sa isang layunin, isang kaisipan, isang espiritu, Panginoon, na walang iba kundi masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, pinagkakatiwala ang mga bagay, Lord, na idalangin namin ngayon, Panginoon, at sa iyo, Lord God, ang papuri, pagsamba, at walang hanggang pasasalamat, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus at sa pakiisa ng Santong Espiritu, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Amen! Glory to God! Salamat sa